Yo, what's up, Papa Jason at welcome dito sa ating panibagong video. So for this video mga konsap ay samahan nyo akong kumain ng sinigang na baboy na may partner na tuyo. Yan mga konsap, isa yan sa mga line-up. Pag nagluluto si Honey ng sabaw, kailangan may tuyo yan. So sana mga konsap ay may kinakain din kayo dyan o may chinichicha kayo kung anong oras nyo man itong kinakain at kung anong panahon man ang inyong nararanasan ngayon, dahil yung mga time na yan mga konsap ay maulan-ulan, kaya napag-isipan ni Honey na magluto ng sabaw. Gusto nyo humigot ng sabaw mga ka-WhatsApp. At syempre, kain pala tayo mga ka-WhatsApp. Hindi ko na kayo nayaya, baka sa sobrang sarap ng aking kinakain ay nakalimutan ko na kayong yayain kumain. So kain ulit mga ka-WhatsApp, at ayan, pinakita ko sa inyo ang tuyo. At syempre mga ka-WhatsApp, para medyo may konting pagbabago naman dito sa ating pag-vlog dito sa ating video, ay magkakaroon lang na, dadagdagan lang natin ng konting kaalaman or trivia about sa kinakain natin. So sa ngayon magpapaka, this is lunch. Siyempre, alam nyo ba ang sinigang na isang lutuin at pagkaing Pilipino na nakilala para sa maasim at malinamnam na lasa nito? Madalas na naugnay ito sa sampalok, ngunit maaaring gumamit ng iba't ibang maasim na prutas at dahon katulad ng kamyas o bayabas bilang pampaasim mga ka-WhatsApp. So dito, ang ginamit ni Honey, medyo high-tech na tayo ngayon, na ginamit niya dito ay yung sinigang mix mga ka-WhatsApp, pero madalas sa mga probinsya ng mga panahon hindi pa na discover yung mga pampaasim na yan, gumagamit talaga sila ng iba't ibang mga prutas or anong mga klaseng pampaasim, kasi madiskarte kasi tayo mga Pilipino mga ka-WhatsApp. At alam nyo ba mga ka-WhatsApp, isa ito sa mga pinakasikat na ulam sa lutuing Pinoy na kadalasan sinasabayan ng kanin at sabaw. Katulad niyan mga ka-WhatsApp na ginagawa natin, di ba? At alam nyo ba mga ka-WhatsApp, pinagmulan nito ay nanggaling sa pangalan nito sa pandiwang sigang sa wikang Tagalog. Habang laganap ito sa buong bansa, inaakala na nagmula ito sa kulturang Tagalog, kaya ay tinuturing ng ibang uri ng pagkain ang mga kahawig na sabaw sa Visayas at Mindanao, tulad ng linarang, at naiiba rin ang mga ginagamit na sangkap na karaniwang nilalagyan ng sabaw ng patis bilang kondimento. At sa modernong panahon, madalas na ugnay ang sinigang na sampalok, ngunit dati tumutukoy ito sa anumang karne o lamang dagat na niluto sa maasim at asidong sabaw. Kahawig ngunit na iba mula sa paksiw na gumagamit ng suka. Sa mga ibang variasyon nitong ulam, kinukuha ang asim mula sa mga katutubong sangkap. Kabilang sa mga pampaasim na ito ang hilaw na mangga, alibangbang, mga citrus, kabilang ang katutubong kalamansi at ang biyasong, santol, bilimbi, kamyas o iba, karmay, binukaw, libas at iba pa. Ginagamit din ang bayabas na ipinakilala sa Pilipinas ng mga galyon ng Maynila, mga komersyal na alternatibo sa mga likas na prutas na mga pampalasang pulbos o kubo di kaldo na batay sa sampalok. So ayan nga mga ka-WhatsApp ang ilan sa mga history or mga pagkakakilanlan ng ating kinakain ngayon mga ka-WhatsApp. At sana medyo may naibigay ako konting trivia sa inyo mga ka-WhatsApp. At syempre galing yan sa Wikipedia, so shoutout sa Wikipedia dahil sa kanila natin pinanggalingan ng impormasyon na yan. So hanggang dito na lang mga ka-WhatsApp, at maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta. Ingat palagi at God bless you. Papa Jason, what's up? Let's go! Brr.